Kabayan, maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. So ngayon, meron tayong panibagong latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay dalawang bagyo na ang ating minomonitor. Ito po yung isa nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa naman ay nagbabadya ng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras. Si Bagyong Mirasol o Tropical Depression Mirasol sa ngayon ay nandito po sa vicinity ng Santiago Isabela at nagme-maintain pa rin yung lakas ng hangin niya sa 55 kilometers per hour at may bugso naman pong umaabot ngayon hanggang 90 kilometers per hour. May pagkilos pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Yung tropical depression na panibago o yung bagong bagyo ay halos dikit na sa linya ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito po itatawagin bagyong Nando kapag nasa loob na ng PAR, no? At sa ngayon medyo mas mabilis ang pagkilos nito at mas malakas, no? Meron po itong lokasyon sa ngayon na 1,330 kilometers east of Vera Catanduanes at yung lakas ng hangin niya nasa 45 kilometers per hour at bumubugso naman hanggang 55 kilometers per hour. Ayon na rin po sa ating mga latest update and updated mga source, ito ay may posibilidad na mas lumakas into super typhoon category and hopefully wag naman sana mangyari. Dahil kapag ito ay naging isang ganap na super typhoon, yan ang unang super typhoon ngayong 2025. Sa ngayon ay naapektuhan nito ang ilang bahagi po ng ating bansa. Tignan muna natin yung pinaka-latest track intensity and forecast nito nga pong si Bagyong Mirasol, no? At makikita nyo, etong si Bagyong Mirasol mga kaibigan, lalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng September 18, Thursday po yan, alas 11 po ng umaga bilang isang ganap na tropical storm category. Dahil din sa banta nitong si Bagyong Mirasol ay nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Batanes, kasama na rin dyan ng Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Nueva Ecija at Aurora. So pag sinabi natin signal number 1, meron ho ito o binibigyan ito ng warning lead time na 36 hours at meron lakas ng hangin na 39 hanggang 61 kilometers per hour. Warning lead time, ibig sabihin sa loob ng 36 hours doon mararanasan po yung mga banta ng signal number 1 ng mga pag-uulan dulot po nitong si Bagyong Mirasol. Sa ngayon, kung titignan naman natin dahil kay Bagyong Mirasol, meron po tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall warning dahil kay Bagyong Mirasol. Meron po tayo ngayong hapon po hanggang bukas ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan at sa ilang bahagi ho ng Isabela. Meron ding 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Aurora, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at Nueva Vizcaya. At bukod dyan mga kaibigan ko, tignan muna natin yung ating tinatawag na forecast weather condition. Bukod po kasi dito kay Bagyong Mirasol at sa panibagong bagyong paparating, Bagyong Nando kapag nasa loob na ng PAR, meron pa rin tayong apektado ng mga lugar na dulot ng habagat. Ang habagat po kasi ay muli pong nagbabalik. So ang area po ng Metro Manila, the rest ng Ilocos Region, the rest po ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, patuloy pa rin makakaranas hanggang bukas ho ng maulap na kalangitan na meron pong scattered rains and thunderstorm dahil pa rin yan kay Bagyong Mirasol. Posible ang mga pagbaba sa lugar na yan at landslide sa mga landslide prone area. Anumang oras kapag mas lumakas or kung kapag nagkaroon tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. Dito naman po sa area ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Hanggang bukas ho ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pa rin kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. Ang hanging habagat ay muli ho nagbabalik pero mas malakas yung kanyang pag-develop ngayon dahil nga po sa sunod-sunod na low pressure area na pumasok sa PAR. At ngayon meron tayong bagyong minomonitor nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Bagyong Mirasol. Bago po lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Mirasol, sa Thursday pa naman yan ay patuloy na mag-intensifies or lalakas po itong habagat.
Ang pinapangambahan natin ngayon ay itong panibagong bagyo nga na nabuo sa labas ng PAR at anumang oras, ilang oras mula ngayon, papasok na ito sa PAR, may chance kasi ito na maging malakas. Paano natin nasabi? Kung makikita nyo, from low pressure area, naging isang ganap na siya na bagyo agad. Agad-agad yun, no? Hindi siya dumaan sa pagiging medium or high chance na LPA. Kumbaga yung pag-develop niya, ilang oras lamang, hindi inabot ng isang araw, naging isang ganap na bagyo. Ang kategory kasi natin sa super typhoon ng malalakas na bagyo, yung mabilis siyang nagbabago. Minsan, nakikita nyo, tropical depression category, pwedeng sa mga susunod na mga oras or ilang araw simula ngayon ay magiging isang ganap na ito na tropical storm, severe tropical storm, typhoon, hanggang sa super typhoon category. So mag-ingat tayo sa posibleng banta ng malawakang pag-ulan. Ngayon pa lamang, talagang dapat nakahanda na tayo sa posible at malawakang pagbabaha at mga pag-uulan dulot po nito nga pong dalawang bagyo. Kaya yung mga paalala ko lagi ho ninyong tatandaan. Sa ngayon kabayan, yan muna ang pinaka-latest natin. Please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.